Magandang gabi sa inyong lahat, mga ka-amazing. Bago natin simulan ang nakakakilabot na kwento ngayong gabi, nais ko munang magbigay ng isang espesyal na shoutout kay Leomar Fahilan. Eto na po ang iyong request, ka-amazing. Sana'y magustuhan mo at madala ka ng istorya natin sa isang kakaibang mundo ng misteryo at kilabot. Maraming salamat sa patuloy mong suporta dito sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Magandang gabi mga ka-amazing. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. At narito tayo ngayon para sa isang kwentong magpapakaba, magpapaisip at magbibigay sa atin ng mga hindi inaasahang aral. Handa na ba kayo? Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay mga lihim ng kalikasan, ang kasaysayan ng mga engkanto. Kaya mga ka-amazing, simulan na natin ang kwento bago pa man dumating ang mga barko ng mga Kastila at bago pa man bininyagan ng banyagang wika ang bawat bundok at ilog sa ating kapuluan. May mga pangalan na silang matagal nang kilala sa paniniwala at takot ng ating mga ninuno. Ang Sierra Madre, na ngayoy tinuturing na pinakamahabang bulubundukin sa Pilipinas, ay minsang tinawag ng mga katutubo bilang Luntian, ang tahanan ng Haran, isang tagong kaharian sa ilalim ng mga ulap at lilim ng punong kahoy. Dito naninirahan ang mga engkanto, mga tagapangalaga ng kalikasan na hindi tao, hindi rin hayop. Mga nilalang na isinilang mula sa pinakalumang hininga ng mundo. Si Tomas Riego ay isang environmental engineer mula sa Maynila. Sa edad na 38, sanay siya sa mga proyekto ng gobyerno, mga tulay, mga dam at mga kalsadang tila palaging kailangang dumaan sa mga kabundukan at liblib na lugar. Ngunit ang kanyang bagong proyekto ay mas malalim at mas delikado. Isang kalsada ang balak itayo mula Aurora hanggang Isabela at kailangang daanan ang gitna ng Sierra Madre. Para kay Tomas, trabaho lang ito. Pero para sa mga taga-baryo ng Sitio Dalakit, ang huling komunidad bago pumasok sa kagubatan, ito'y isang kamatayan. Engineer Riego, hindi namin pinapansin ang kagubatan. Hindi dahil wala kaming kailangan doon, kundi dahil may mas makapangyarihan kaysa sa tao ang nagbabantay ron. Wika ni Lolo Apong, ang pinakamatandang lalaki sa sitio. Hindi naniwala si Tomas. 2 araw pa lang siya sa sitio pero ramdam na niya ang kakaiba. Malamig ang simoy ng hangin kahit tanghaling tapat. At sa gabi, may mga aninong dumadaan sa gilid ng kanyang kubo. Madalas siyang ginigising ng mga panaginip. Mga matang walang mukha, mga tinig na nag-uusal ng sinaunang wika, at isang babae sa puting damit na nakatayo sa tabi ng sapa. Isang gabi, habang nag-iinspeksyon si Tomas sa clearing site, may lumapit na matanda, payat, kulubot ang balat, at may dalang tungkod na may nakabalot na mga talahib. Siya si Aling Ligria, ang huling babaylan ng lugar. Hindi siya lumalabas ng gubat, pero ngayong gabi, siya mismo ang lumapit kay Tomas. Inabala mo ang mga natutulog sa lupa. Hindi lahat ng nilalang ay kayang patawarin. Pasensya na po. Pero trabaho lang to. Hindi ako naniniwala sa mga engkanto. Napangiti si Ligria, ngunit hindi ito ngiting masaya. Hindi mo kailangang maniwala. Sapat nang naririnig ka na nila. Nagsimula si Tomas na makakita ng mga pangitain. Isang kaharian sa ilalim ng puno. Mga nilalang na may pakpak na tila ginto.
mga nilalang na may katawan ng tao pero mga mata ng ahas. Lalong lumalala ang kanyang mga panaginip. Minsan, nagigising siya na may lupa sa kanyang kama, basang lupa na amoy bulok na kahoy. Sa tulong ni Aling Ligria, isinama si Tomas sa isang lihim na ritual ng mga matatanda. Doon niya nalaman ang kasaysayan ng Hara ng Luntian. Ayon sa alamat, ang mga engkanto ay nilikha ng kalikasan mismo upang maging tagapangalaga ng balanse sa mundo. May 4 na dakilang puno sa puso ng Sierra Madre. Balete ng alon, tagapangalaga ng tubig, kalumpang ng himpapawid, tagapangalaga ng hangin, tibig ng lupa, tagapangalaga ng kagubatan at mga hayop, anibong itim, tagapangalaga ng mga patay at buhay, ng siklo ng buhay. Ngunit nang dumating ang mga unang minero, nagsimulang gumuho ang balanse, naputol ang kalumpang, nasunog ang balete, at ang anibong ay nawala. Dahil dito, may mga engkantong hindi na muling naging mapagbigay. Ang ilan ay naging mabangis, ang iba'y naging salungat, mga nilalang na puno ng galit sa tao. Isang hating gabi, habang umuulan ng malakas, ginising si Tomas ng isang batang umiiyak sa labas ng kanyang kubo. Nang silipin niya, wala naman itong mukha, at ang tinig ay parang basag na kampana. Sa sumunod na mga araw, ang ilan sa kanyang mga kasamahan sa proyekto ay bigla na lamang nawawala. Isa ay natagpuang nakasabit sa puno, ngunit ang kanyang mga mata ay wala na, tinuka raw ng mga uwak. Isa naman ay tumakbo palayo sa gubat at nagsisigaw, lumalapit na sila. Hindi na pwedeng balewalain ni Tomas ang lahat. Sinamahan siya ni Aling Ligria patungo sa puso ng gubat, kung saan makikita ang natitirang tibig ng lupa. Isang punong napakalaki at tila humihinga. Doon siya kinausap ng isang engkantong babae, si Dayang Sinukuan, ang tagapangalaga ng kagubatan. Hindi ka pa huli, pero kung ipagpapatuloy mo ang ginagawa mo, hindi lang buhay mo ang babawiin namin, kundi ang alaala ng mga taong naglakas loob sirain ang tahanan namin. Sa harap ng napakalawak na ugat ng tibig ng lupa, lumuhod si Tomas, hindi dahil sa pananampalataya, kundi dahil sa isang damdaming hindi niya maipaliwanag: takot, hiya at pagkalito. Ang tinig ni Dayang Sinukuan ay hindi lamang boses, kundi parang alon ng hangin, parang ugong ng bundok na dumadaan sa kanyang mga buto. Nakalimutan na ng lahi mo kung paano makinig, aniya, pero hindi pa sarado ang pinto. May isa pang pagsubok. Hinawakan ng engkanto ang noo ni Tomas. Isang malamig na liwanag ang bumalot sa kanyang paningin, at bigla siyang napadpad sa isang panahon na hindi kanya. Namulat si Tomas sa isang sinaunang nayon na nasa paanan ng bundok. Walang kuryente, walang sementadong daan, ngunit ang mga tao ay tahimik at masaya. Nakasuot siya ng balat ng hayop at may dala siyang sibat. Sa panaginip o vision na ito, isa siyang mandirigmang tagapangalaga ng kagubatan. Naroon ang mga engkanto, hindi nakatago, kundi magkasamang namumuhay kasama ng mga tao. May mga diwata sa ilog, duwende sa gilid ng palayan, at isang higanting nilalang na may katawang kahoy na nagbibigay ng ulan. Ngunit isang araw, dumating ang mga sakim. Sila ang apoy mga pangakong yaman at kasinungalingan. Isa sa mga taga-nayon, si Kayo,
ang nagturo sa mga dayuhan kung nasaan ang mga sagradong puno kapalit ng gintong bato. Ang kapalit, isang sumpa. Ang sumpang iyon ay buhay pa rin hanggang ngayon. Ngunit hindi natutuwa ang lahat. Ang kontraktor ng proyekto, si Engger Melchor Pascua, ay dumating mula sa Maynila upang igiit ang pagpapatuloy ng kalsada. Kasama niya ang 6 na armadong lalaki at bagong makinarya. Wala tayong panahon sa mga alamat, aniya. Negosyo ito, hindi panaginip. Sa gabing iyon, nawalan ng signal ang buong sitio Dalakit. Mula sa gubat, nagsimulang sumingaw ang usok na puti, hindi apoy, kundi parang alingasngas ng mga panibagong nilalang. Isa-isa, nagsimulang makakita ng mga kababalaghan ang grupo ni Pascua. May truck na hindi na mabuhay, kahit bagong makina. Isang sundalo na nakita sa ilog na may mga sugat na parang kagat ng hayop, pero walang hayop na nakita. At si Pascua mismo nagising sa gitna ng gabi, kinakalapit ng isang bata na umiiyak, walang mukha, pamilyar. Hindi mo ba ako naalala, Itay? Tomas, ngayon ay hindi na simpleng engineer, kundi isang taong may pagkaunawa sa dalawang mundo. Humarap kay Pascua. Kung itutuloy natin ito, hindi lang sila ang mawawala, tayo rin. Tayo ang susunod. Baliw ka na, Tomas, singhal ni Pascua. May budget dito, may deadline. Ngunit may naramdaman si Pascua sa likod niya. Malamig, mahigpit, isang kamay na gawa sa anino at ugat. Nang lumingon siya, wala roon ang anino, pero may iniwan itong marka sa kanyang leeg. Isang bilog na may 4 na linya, tanda ng kasunduan ng Haran. Isang gabi, muling lumitaw si Dayang Sinukuan kay Tomas. Ipinakita na namin ang aming kahinaan at lakas. Ngayon, ikaw ang pipili. Ikaw ang magsasabi sa mga tao kung paano nila gustong matapos ang kwento. Sa apoy o sa pagbabago. Binigyan siya ng isang bato, maliit, berde at kumikislap sa dilim. Kapag inilagay mo ito sa lupa at hindi mo pa rin pinili ang tama, hindi kami magdadalawang isip. Kinaumagahan, hawak pa rin ni Tomas ang batong berde mula kay Dayang Sinukuan. Hindi ito basta bato. Kapag inipit sa palad, parang may tibok ito. Parang puso ng kagubatan. At tuwing tinatamaan ng sikat ng araw, makikita sa loob ng bato ang mga hugis na tila kumikilos. Mga mukha, mga puno at mga mata. Yan ang tinatawag naming pusong kalikasan. Paliwanag ni Aling Ligria habang pinagmamasdan ng bato. Bihira ang pinagkakatiwalaan ng ganyan. Isa lang ang dating may hawak niyan, ang dakilang babaylan ng Haran. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Tomas. Ikaw na ang tagapamagitan. Samantala, sa kabilang panig ng sitio, si Engger Sejom Pascua ay hindi pa rin tumitigil. Ipinag-utos niyang ituloy ang clearing kahit walang permiso mula sa DNR. Wala nang balikan. Umaga pa lang, simulan na yun na. Sigaw niya sa mga trabahador. Ngunit, sa mismong araw na iyon, nagsimula ang mga kagilagilalas na pangyayari. Ang mga makinang bulldozer ay binalot ng mga baging kahit bagong linis ang site. May mga ulap na bumaba mula sa kabundukan. At sa loob nito ay may makikita kang mga aninong naglalakad, matatangkad, payat at may mga mata na asul ang ningning. Isa sa mga trabahador ang natagpuang tumatawa, umiiyak at nagwawala, nasisiraan ng bait.
Ayoko na, nakita ko sila. Kinain nila si Jorge, kinain nila habang nakangiti. Sa isang pagtitipon sa gitna ng sitio, nagtagpo ang mga matatanda. Si Tomas, Aling Ligria at ilang mga residente. Maging ang ilang trabahador ni Pascua ay umatras na sa takot. Kung hindi titigil si Pascua, mapipilitan tayong tawagin ang mga bantay ng 40, wika ni Ligria. Anong ibig sabihin niyon? Tanong ni Tomas. Tunay na giyera. Ang huling pagkakataon na ginising ang 4 na bantay, isang buong sibilisasyon ang nawala sa tala ng kasaysayan. Hindi iyon kwento. Totoo yon. Napatingin si Tomas sa bato. Ramdam niyang umiinit ito. Tila alam ng bato ang kanyang pagdadalawang isip. Isang tanong ang paulit-ulit sa kanyang isipan. Ako ba ang dapat pumigil sa kapahamakan? O ako ang dahilan kung bakit ito nagsimula? Dumating ang gabi ng paghatol. Habang nagkukulong si Pascua sa loob ng kanyang tent, si Tomas ay lumabas patungo sa gitna ng kagubatan. Dinala niya ang pusong kalikasan at humarap sa tibig ng lupa. Handa na ako, bulong niya. Mula sa lilim ng mga puno, isa-isang naglabasan ang 4 na nilalang. Si Danu, engkanto ng tubig. Basang-basa ang katawan, may mga palikpik sa balat at ang mga matay parang ilog. Si Amihan, tagapangalaga ng hangin. Parang ulap na may hugis, palutang-lutang at may tinig na parang huni ng ibon. Si Banahaw, tagabantay ng kagubatan. Makapal ang balahibo, kalahating hayop, kalahating tao, may sungay na parang ugat ng puno. At si Lumbao mula sa ilalim ng lupa. Mabagal ang kilos, ngunit mabigat ang presensya. Ang katawan niya ay parang batong may laman, at sa kanyang dibdib ay may apoy. Tumahimik ang paligid, walang kuliglig. Walang hangin. Si Tomas lamang ang nakatayo at naroon sa gitna ng 4 na puwersang pwedeng magpasya sa kapalaran ng mundo. Ano ang iyong pasya tagapamagitan? Tanong ni Dayang Sinukuan, muling lumitaw sa liwanag ng buwan. Wala nang kailangang mamatay, sagot ni Tomas. Ngunit kung hindi sila titigil, alam kong kayo ang gagawa ng kailangan. Kinabukasan, tumanggi, paring umatras si Pascua, kaya nagsimula ang hindi maipaliwanag na sunog. Hindi ito apoy mula sa gasolina o makinarya. Ito'y asul at berde, umaalon, at hindi nasisira ang halaman, kundi ang mga bagay na gawa ng tao. Tela, bakal, plastik. Umalis ang mga trabahador. Si Pascua hindi na muling nakita. May nagsasabing nakita siya sa ilog, nakalutang, walang buhay, ngunit may ngiti sa labi at mga mata na kulay berde. Pagkalipas ng 2 linggo, tumigil na ang mga plano ng gobyerno para sa proyekto. Isinara ang sitio, tinanggal ang funding, at si Tomas hindi na bumalik sa Maynila. Nanatili siya sa sitio Dalakit at araw-araw ay binabantayan ang hangganan ng gubat. Hindi bilang bantay ng proyekto, kundi bilang bagong tagapangalaga. Minsan, sa gabi makikita siyang nakaupo sa tabi ng ilog, kaharap ang mga nilalang na hindi kayang ilarawan ng karaniwang mata. Nakikipag-usap, nakikinig, ang bato ay nasa kanyang dibdib. Nakasabit bilang anting-anting, at habang tumatagal, napapansin ng mga taga-sityo na bumabagal ang pagtanda ni Tomas. Parang hindi siya nadadagdagan ng kulubot at ang kanyang mga mata ay nagiging berde. 3 buwan ang lumipas.
Tahimik ang sitio dalakit, ngunit sa katahimikang iyon ay may bumabalik. Hindi kaaway, kundi alaala. Isang gabi habang binabantayan ni Tomas ang ilog, may dumaang malamig na ihip ng hangin, kasunod ng aninong dumaan sa tubig. Hindi ito isang engkanto. Ito ay tao. Tomas, mahina, pamilyar na tinig. Napalingon siya, isang babaeng basang-basa, ang buhok, putla ang balat, at ang damit ay lumang barong Tagalog na tila ginamit pa noong panahon ng Kastila. May pilat sa leeg at may palamuti sa kamay. Isang pulseras na gawa sa baging at balat ng ahas. Ikaw si? Tanong ni Tomas, dahan-dahang lumapit. Ako ang huling tagapamagitan bago ka, sagot ng babae. Si Ana Silegna, ipinanganak noong 1824, biktima ng unang pagtataksil sa Haran. Bumalik ako, hindi para banta, kundi babala. Ipinakita ni Ana kay Tomas ang isang tanawin sa tubig. Parang salamin ang ibabaw ng ilog at doon niya nakita ang bagong panganib. Hindi na kontraktor o bulldozer, kundi isang kumpanya ng enerhiya. Isang dayuhang korporasyon na nais magtayo ng hydroelectric dam malapit sa pinagmulan ng Ilog Alon, ang pinakabanal na daluyan ng tubig sa Haran. Kung maputol ang ilog o ni Ana, mamamatay ang ugnayan ng mga elementong engkanto. Magkakawatak-watak sila. At kapag nawala ang balanse, magigising ang mga natutulog. Mas malakas pa sa inyo? Tanong ni Tomas. Tumango si Ana kasabay ng pagbuo ng luha sa kanyang mata. May mga nilalang sa ilalim ng lupa, ang tinatawag naming lumang banta. Hindi sila engkanto. Hindi sila Diyos. Isa silang anyo ng kalikasan kapag nilapastangan. Dilim, gutom, kasinungalingan at galit. Kinaumagahan, tinawag ni Tomas ang mga engkanto ng 4 na elemento. Isa-isa silang dumating. Si Danu may mga bagong sugat mula sa pagkalaso ng tubig. Si Amihan nanginginig sa paypay ng hangin na may amoy ng kemikal. Si Banahaw may mga tuyong balat, senyales ng pagkalbo ng kagubatan. At si Lumbao mabagal na sa pagkilos, tila nawawala ang sigla. Kung bubuksan nila ang dam, sabi ni Lumbao, matutunaw ang pader na nagkukulong sa mga matandang nilimot. Wala ba tayong magagawa? Tanong ni Tomas. Tayo ay tagapangalaga, hindi mananakop, tugon ni Danu. Ngunit ikaw, Tomas, ay may katawan ng tao at puso ng kalikasan. Ikaw ang pwedeng dumaan sa kanilang mundo at baligtarin ang takbo ng kagustuhan. Dinala si Tomas sa isang kuweba na tinatawag na Bukal ng Alaala, isang sagradong lugar sa ilalim ng bundok kung saan nakatago ang mga sinaunang kasulatan, panaginip at alaala ng mga engkanto. Naroon ang mga ukit ng mga mukha ng mga dating tagapamagitan. Naroon ang huling babala, isinulat sa lumaing baybayin. Huwag sirain ang daloy ng tubig, sapagkat ito ang ugat ng diwa. Doon rin siya binigyan ng bagong kakayahan, ang makarinig sa pag-iyak ng lupa. Hindi iyak na parang tao, kundi malalim, na dagundong mula sa ilalim ng daigdig, isang uri ng musika na tanging tagapamagitan lang ang makauunawa. At sa gabing iyon, narinig niya ang unang awit ng lupa. Ang daluyong ay darating, sa tubig na pinigil, mga nilimot ay babangon, kapag boses ng lupa hindi na pinansin. Sa kabilang dako, dumating na ang mga kinatawan ng dayuhang kumpanya, mga banyaga na may ngiti ngunit may lihim sa mata. Sa ilalim ng mesa ng kasunduan,
Nagbitaw ng kakaibang amoy ang kanilang katawan, parang asupre. At ang mga matatanda ng sityo ay biglang nanghina. Si Aling Ligria ay nilagnat ng malala at ang kanilang mga alagang hayop ay biglang nawala. Dumating ang isa sa mga kinatawan ng kumpanya sa mismong tapat ng gubat at nagsalita sa wikang hindi Tagalog, hindi Ingles, kundi isang sinaunang lengguwahe na narinig ni Thomas sa panaginip pa lang. Kami ang mga anak ng luma. Wala kayong laban. Sa gabi, sumingaw mula sa ilalim ng bundok ang itim na usok na parang buhay. Hindi ito usok mula sa apoy, kundi kaluluwa ng mga matandang nilimot. Mga halimaw na ginising ng kasakiman. Nilalang na may 3 ulo, walang balat at naglalakad na parang anino sa sinag ng buwan. Isa sa kanila ay sumalubong kay Tomas. Walang mukha, ngunit nagsalita gamit ang hangin. Kung pipiliin mong protektahan ang mga humusga sa inyo noon, mamamatay ka. Sumama ka sa amin. At ikaw ang magiging hari ng bagong mundo. Ngunit hawak ni Tomas ang pusong kalikasan. Tumibok ito. Malakas, malinaw, matapang. Hindi ko kayo pinili noon. Hindi ko kayo pipiliin ngayon. Sa gitna ng dilim at usok, umalingaw-ngaw ang matinis na tinig mula sa pusod ng kagubatan. Isang boses na parang halakhak ng matanda at iyak ng bata na pinagsama ang tinig ng punong balete ang pinakamatandang nilalang ng Haran. Tomas, anak ng lupa at panahon, oras na. Gumuhit sa lupa ang mga ugat ng punong iyon. Pumulupot sa paligid ni Tomas at inangat siya sa himpapawid. Habang lumulutang, nakita niya ang buong anyo ng Haran mula sa itaas. Ang sagradong ilog, ang lihim na lawa, ang mga dahon na kumikislap sa liwanag ng buwan. At ang maitim na usok na unti-unting sumusupil sa kagandahan nito. Sa gitna ng kanyang paglutang, biglang sumulpot si Ana Silegna sa kanyang harapan. Kung bubuksan natin ang susi ng Haran, mapapalaya mo ang pinakabanal na enerhiya ng kalikasan. Ngunit may kapalit. Ano ang kapalit? Ang sarili mo. Sa gitna ng bundok, habang papalapit ang kumpanya ng enerhiya sa pagtatayo ng dam, nagtipon-tipon ang mga espiritu ng kalikasan. Isa-isa silang lumitaw. Ang espiritu ng kidlat, si Magdara, may anyong babae na may buhok na parang bituin. Ang espiritu ng lindol, si Daguldol, matabang nilalang na nabubuo mula sa bato at putik. Ang espiritu ng apoy, si Apolaka, may balat na parang baga at mata na pulat umiilaw. At sa huling pagkakataon, muling lumitaw si Dayang Sinukuan, tagapangalaga ng panimbang. Nagsalita siya sa harap ng lahat. Kung titigil ang daloy ng tubig, mawawala ang boses ng kalikasan. Kung papayag, tayong manahimik, tayo rin ay mamamatay. Kailangan natin ng tagapamagitan hindi para lumaban, kundi para magsanib. Hinanda si Tomas para sa sinaunang ritual ng pagtawid. Sa loob ng kuweba ng mga ninuno, siya ay pinahira ng langis mula sa puno ng almakika. Sinabuyan ng tubig ng ilog Alon. Binugahan ng hininga ni Amihan at pinainitan ng apoy mula kay Apolaka. Bawat yugto, naramdaman ni Tomas na nawawala ang bahagi ng kanyang pagkatao. Ang kanyang mga alaala sa lungsod, ang amoy ng kape sa umaga, ang tunog ng motorsiklo sa Maynila, lahat ay pinapalitan ng bulong ng mga punso, yabag ng hayop sa damuhan, at sigaw ng mga ibon sa dapitapon.
Sa huling bahagi ng ritual, pinayakap siya sa pinakamatandang punong narasaharan, ang ina ng luntian. At mula sa puso ng punong iyon, dumaloy sa kanyang katawan ang enerhiya ng kagubatan. Ngayon, si Tomas ay hindi na lamang tao. Habang pinuputol ng kumpanya ang unang puno malapit sa ilog, biglang lumindol. Ngunit hindi ito pangkaraniwang pagyanig. Ang mismong lupa ay bumukas. At mula roon ay lumabas ang mga nilalang ng kalikasan. Isang dambuhalang agila na gawa sa ulap at hangin. Sumisigaw ng sinaunang wika. Isang buhayang ginto, lumalangoy. Sa putik, sinisira ang mga poste ng kumpanya. At sa gitna ng kaguluhan, si Tomas ngayoy may balat na may urat ng kahoy, mata na berdeng parang perlas at boses na parang alon sa bato. Ako si Tomas, anak ng tao, tagapangalaga ng Haran. Umalis kayo bago pa kayo lamunin ng luma. Ngunit tumawa ang pinuno ng kumpanya, si Mr. Caro, at mula sa kanyang likod lumabas ang kanyang tunay na anyo. Isang nilalang na kalahating demonyo, kalahating dayuhan na pinapangalagaan ng itim na usok. Hindi mo kami mapipigilan dahil hindi kami galing sa inyong mundo. Isa kaming anino ng sangkatauhan, kasakiman, ambisyon at takot. Sumiklab ang isang labanan sa pagitan ng nilalang ng kalikasan at ng mga anino ng modernong mundo. Ang gubat ay naging entablado ng lihim na giyera na walang makikitang dugo, ngunit puno ng sigawan ng mga espiritu, mga alingawngaw ng sirena at pagkakabasag ng hangin. Si Tomas ay humawak sa pusong kalikasan at sinambit ang huling panalangin. Kalikasan, buksan mo ang puso ng mga bulag. Ituro mo sa kanila ang init ng araw at lamig ng gabi. Ibuka mo ang lupa at lunurin ang kasinungalingan. Dahil kami ay bahagi mo at ikaw ay buhay. At sa isang iglap, tahimik, nawalan ng hangin ang lugar. Parang tumigil ang mundo. Ang mga makina ng kumpanya ay tumigil. Ang itim na usok ay nabasag. At si Mr. Caro ay naglaho sa alikabok, iniwan ang kanyang baston na nabiyak sa gitna ng damuhan. Nagtayuan ng mga espiritu. Isa-isang yumuko kay Tomas. Hindi niya napatay ang kalaban. Pinaalala niya lang sa mundo kung ano ang kanilang nakakalimutan. Na ang kalikasan ay hindi dapat kontrolin, kundi alagaan. Pagkagising ni Tomas mula sa dilim, naramdaman niyang may kakaibang tahimik na hangin na humaplos sa kanyang mukha. Ang punong balete ay naroroon sa kanyang harapan. Hindi na naglalabas ng anino, kundi nagbigay ng liwanag mula sa mga dahon nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga bituin at buwan. Ang kanyang katawan ay tila kinulayan ng buhay ng kalikasan. Tomas, tinig ni Ana Silegna, lumabas mula sa mga anino ng mga puno. Ang iyong paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Ang iyong katawan ay nagbago, ngunit ang iyong misyon ay magpapatuloy. Paano ko malalaman kung tapos na ang laban? Tanong ni Tomas. Hindi ito isang digmaan na matatapos ng sabay-sabay, sagot ni Ana. Ito ay patuloy na pagsubok, isang walang katapusang pag-aalaga sa kalikasan at mga nilalang nito. Ang bawat buhay ay isang laban. Habang binabaybay ni Tomas ang mga bundok ng Haran, unti-unting dumating ang mga tao, mga kabataan mula sa mga baryo, mga mang-uukit ng
Kahoy nga magbabalot ng dahon at mga manguuma. Ang mga bagong tagapangalaga ay nagsimulang magtulungan upang muling buhayin ang kalikasan. Nagtatanim ng mga puno, nag-aalaga sa mga hayop, at nagsagawa ng mga ritual na nawawala mula sa mga alaala ng nakaraan. Si Tomas, kasama ang mga batang mag-aaral ng kalikasan, ay nagsagawa ng mga sesyon ng pagtuturo. Isang klase tungkol sa mga engkanto sa kasaysayan ng kalikasan at kung paano nila ito kayang protektahan mula sa mga tao at kalikasan ng teknolohiya. Habang tinitingnan ni Tomas ang bagong pag-asa na dumarating, naglakbay siya sa isang lugar na malayo sa kinaroroonan ng mga kabahayan, ang tinatawag nilang Haran ng mga Anino. Dito ay naramdaman niya ang unang alingawngaw ng isang tinig na bumangon mula sa kalikasan, isang boses na parang humihingi ng tulong. Tomas, mayroong hindi pa natatapos. Sa gabing iyon, dumaan si Tomas sa dalampasigan ng Ilog Alon. Ang mga punong kahoy sa paligid ay parang mga bantay na nakatingin sa kanya, nagmamasid sa bawat hakbang na kanyang tinatahak. Dahil sa pagkakaroon ng bagong lakas, nakarinig si Tomas ng kakaibang tunog mula sa ilalim ng tubig. Parang isang sigaw na umaabot sa bawat sulok ng ilog. Ang tubig ay tila kumikilos na may sariling layunin. At sa bawat patak, may isang lihim na isinusumpa. Lumapit siya sa tubig at naramdaman ang panginginig mula sa ilalim ng ilog. Hindi pa natatapos ang sakripisyo ng Haran Tomas. At sa gabing, iyon bumangon mula sa ilalim ng ilog ang isang nilalang, isang espiritu na may katawan ng isang dambuhalang isda at mga pakpak ng bat, ang tinatawag nilang pangil ng ilog. Ang nilalang na ito ay hindi engkanto, kundi isang sinaunang nilalang na nakatali sa daluyan ng buhay at kamatayan. Ipinanganak ako mula sa pagkakasal ng kalikasan at pagkasira. Ako ang huling guro ng mga pinagmulan. Ang lahat ng bagay ay may katapusan at simula, Tomas. Ang sinabing mga huling salita ng pangil ng ilog. Bilang isang tagapangalaga, hindi sapat na maprotektahan lamang ang kalikasan. Kailangan niyang tanggapin ang kabuuan ng kagubatan at ang mga kaguluhan sa pagitan ng mga nilalang. Isang bagyong malupit ang sumalubong sa mga bundok ng Haran, isang pagsabog ng kasakiman at galit mula sa mga natirang nilalang ng mga engkanto at mga hindi pa natutunang aral ng tao. Si Tomas, bilang bagong tagapangalaga, ay tinanggap ang hamon. Alam niyang hindi lamang siya tagapagtanggol ng kalikasan. Siya rin ay naging bahagi ng isang mas malalim na kahulugan ng buhay at kamatayan ng lahat ng nilalang, tao at engkanto. At sa kanyang paghaharap sa pangil ng ilog, natutunan niyang ang tunay na tagumpay ay hindi palaging pagtatapos ng isang laban, kundi ang pag-unawa sa balanseng kinakailangan upang ang lahat ay magpatuloy, magtulungan at magpatuloy sa isang paglalakbay na walang katapusan. Habang ang Ilog Alon ay unti-unting lumilinaw, nagsimula rin ang paghihirap ni Tomas sa pag-unawa sa mga aral ng kalikasan. Ang kanyang katawan ay patuloy na nagbabago. Mga ugat ng kahoy ang nagmumula sa kanyang mga bisig at ang kanyang balat ay nagiging tanso, tila isang alay sa kalikasan. Nararamdaman niyang unti-unting nagiging bahagi siya ng Haran,
Isang puwersa na hindi na lamang nagmamasid kundi aktibong nakikialam. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong iyon, isang pangako ang kailangan niyang tuparin. Ang pangil ng ilog ay nagsabi sa kanya ng isang mahalagang katotohanan. Mayroong isang sinaunang kasunduan na hindi pa natutupad. Ang pagkatalo ng mga unang engkanto ay nagdulot ng isang walang katapusang alon, ng galit na hindi natigil hanggang sa araw na iyon. At ito ay magpapatuloy hanggat hindi matutukoy kung paano balansehin ang ugnayan ng mga nilalang sa kalikasan at mga tao. Ang tunay na pagsubok ay hindi natatapos sa pagtutol sa kasakiman, Tomas. Ang balanse ay nagsisimula sa iyong sarili. Ang mga huling salita ng pangil ng ilog ay nagbukas ng mas malalim na pag-unawa kay Tomas. Isang lihim na tadhana ang ipinagkaloob sa kanya. Ang kalikasan ay nagiging buhay na hindi lamang tumutok sa pagprotekta, kundi pati na rin sa paglilinis ng puso ng tao mula sa kasakiman, galit at takot na matagal nang naglalakbay sa mga katawan ng kanyang mga ninuno. Sa harap ng pinakamalaking kaguluhan, nagpatuloy si Tomas sa paglakbay sa ilalim ng buwan. Siya ay bumalik sa lugar kung saan unang nagsimula ang lahat, sa harapan ng haran ng mga anino. Sa mga mata ng mga nilalang ng kalikasan, nakita niya na ang panahon ng kasakiman at pagmamalupit ng tao ay patuloy na umaabot sa kasalukuyan. Ngunit hindi siya natakot sapagkat alam niyang ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa pagkatalo ng mga kalaban, kundi sa pagtanggap ng mga natutunang aral ng kalikasan at kasaysayan. Doon, sa ilalim ng mataas na punong balete, nagtipon ang mga engkanto, hindi upang magtanggol kundi upang magtulungan. Nagkaisa silang muling buhayin ang mga sinaunang ritual upang magbigay liwanag sa mundong unti-unting nakakalimot sa kanilang mga ugat. Ngunit sa pagdapo ng unang araw ng tag-init, muling dumating ang isang pagsubok. Ang isang huling sigaw mula sa mga alon ng ilog, mula sa kagubatan at mula sa mga ulap ay dumating. Isang sinag ng kadiliman na tinatawag nilang ang bunga ng luma. Isang halimaw na binuo mula sa kasakiman ng mga tao. Isang uri ng kasaysayan na hindi matitinag ng panahon, ngunit kayang baguhin ng bawat nilalang sa kalikasan. Si Tomas, kasama ang mga engkanto, ay nagtulungan upang sugpuin ito, hindi sa pamamagitan ng digmaan, kundi sa pamamagitan ng pagpapatawad, pagkakasundo, at isang panalangin ng sama-samang pag-asa. Sa huli, nang tuluyang matalo ang bunga ng luma, napagtanto ni Tomas na ang tunay na pagtatagumpay ay hindi nakasalalay sa pagwasak ng kalaban, kundi sa muling pag-aalaga sa mga sugatang kalikasan at pagkakaroon ng tunay na ugnayan sa pagitan ng tao at kalikasan. Binuksan ni Tomas ang pinto ng bagong simula, isang bagong lungsod na puno ng pag-asa at kalikasan. Ang mga tao mula sa malalayong bayan ay dumating upang magtulungan sa mga engkanto at sabay-sabay nilang itinaguyod ang isang bagong sistema na hindi lamang nakabase sa progreso, kundi sa balanse sa pagitan ng tao at kalikasan. At doon, sa kalagitnaan ng bagong pagusbong, tumahimik ang kagubatan. Ang haran ng luntian ay muling umusbong, hindi na isang lugar ng takot, kundi isang tahanan ng pagmamahal,
pag-unawa at pagtutulungan. Ngayon mga ka-amazing, matapos ang lahat ng mga pagsubok, ang ating kwento ay natapos. Si Tomas, na dating isang ordinaryong tao, ay naging isang tagapangalaga ng kalikasan at mga engkanto. Nalaman niya na ang kalikasan at ang ating ugnayan sa ating paligid ay mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay. Ang mga engkanto, mga nilalang na matagal nang nawala sa ating mga mata ay nagbalik upang magtulungan sa ating lahat. Mga ka-amazing, maraming salamat sa inyong pagsama sa ating kwentong ito. Salamat sa pagtangkilik sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong magbibigay takot, kilig at aral para hanggang sa susunod nating kakatakutan, mga ka-amazing. Paalam!